ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang nagkukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. May nagsabi sa akin, Mama Bing, na si Isidre daw nakatira sa Corinthian. Oy, bongga. Kung totoo yan, di ba? Paki-check nga, ano kayang ano bang negosyo ni Isidre? Ang mahal kaya ng property sa Corinthian? Walang negosyo. Dati daw taga Marikina yan eh. Daw taga Marikina daw yan dati. Hindi natin alam saan sa Marikina. Pero kung napunta na siya doon sa mga first class subdivision, kailangan na po makita ang salen ninyo. Yan. Kasi So, hinahanap pinag-uusapan nila ng salen, Attorney Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang salen ni VP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing. Pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice at linagay nila sa rules na merong hearing din. Pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po. Dahil nandun mismo sa House Rules ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient yung allegation, sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complaint. Hindi yung after the fact ka magdidiskubre. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble-doble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing, ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Pero wala kang karapatang magsubpina doon. Kapag hindi pumunta yung tao, hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka tulad inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban. Pero hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitan mo. Nagagamitin mo para siya i-impeach. And Justice Ascuna agrees with you. Sinabi niya, this is a major fishing expedition. Yung pagsabpina na yan ng kung ano-ano. Kasi dapat kung ano na naka-attach yan sa complaint, yun na yun. Doon kayo bumatay ng inyong sufficiency in form and substance. Ngayon, sa tingin ko, Attorney Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang nagkukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko nasasabihin, ha? Nilang gusto talagang magkaroon Napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion nito ni Martin Romualdez. Di ba ito yung congresswoman sa may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker. Yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Pero, siyempre, overruled. Di ba? Kasi si Luistro nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan, Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Yes, Di ba? Former Dean of San Sebastian Law, UP Law alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents. It will be a fishing expedition. And therefore, it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po nasa Supreme Court na naman ang petisyon ni VP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House
dahil sa itong every step of the way, dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process at every step of the way. Hindi, Tama. tsaka yung di ba sinabi naman nila, sufficient in form, sufficient in substance, bakit hindi nila iakyat na sa Senado? Yun. Bakit kailangan nila gumawa ng mini trial diyan sa House of Representatives? Ano yan? Halatang halata na. Para sumikat. Yung introduction pa lang ni Abante ba yun? Congressman Abante ng Maynila ay napakahaba naman, sir. Ano ba yun, sir? Privilege speech ba yun? O ano yun? Yung prefatory statement pa lang as a what do you call this? Member of the House Committee on Justice. By the way, parang na-meet ko yung kapatid niyan. Parang may na-meet ako sa kanya na kapatid or nasabi na, parang na-meet ko na iba ang reliyon sa kanya. Anyway. Congressman Abante is always fiery, no? A fire of bolts of fire from hell, etc. And his introduction was probably the longest in the history of the House Committee on Justice. Tama po yung petition na ifinal ni VP Sara sa Supreme Court dahil may grave abuse of discretion po yan. Kasi yung question ng sufficiency in substance, malinaw yung ginawa nilang rules. Dapat may sufficient allegation of facts to support the offense. Kahit sabihin nilang political process, yung impeachment proceedings, kung nag-layout kayo ng rules of procedure, kailangan yung sundin yon. And that is a question of law. At kapag nag-depart kayo doon sa procedures ninyo, yan ay grave abuse of discretion. Kaya pwedeng pawalang bisa ng Supreme Court yung ginawa ng Committee on Justice sa pagpasa nila ng sufficiency in substance question. They're making such a big deal about the fact na hindi daw nag-TRO ang Supreme Court. Hindi nag-TRO ang Supreme Court sa proceedings sa ngayon. Remember? Doon naman yung first impeachment proceedings against VP Sara ay hindi naman sila nag-issue din ng TRO. Hindi ibig sabihin na hindi ito didesisyonan ng Supreme Court dahil napaka-importante po sa ating bansa itong issue ng impeachment ni VP Sara. Hindi lang po dahil sasabihin nyo, kasi si Atty. Guanzon, kampi yan kay VP Sara. Hindi po. Abogado po ako at guro po ako ng batas noon sa UP. Ang sinasabi lang po natin, due process. At wag naman po masyadong OA dyan sa House of Reps. Lahat na lang po ng gagalaw dyan, parang may pinapasikatan kayo. Palagay ko, meron ba kayong mga pinapasikatan dyan?